Ito nga pala yung araw na pupunta kami sa puntod ni Letlet. Nakiusap nga kami dito sa likuran kung pwede kami makiraan para mas mabilis kami makarating. Ito nga pala yung araw na pinlano namin munang puntahan siya dahil ilang araw na nga lang pabiyahe na kami papuntang Bolinao. Ito yung isang lugar na kung saan talagang pinangarap niya at napakarami namin plano. Unang araw na kung saan ang daming pagbabago. Di man kami ganun katagal na nagkasama-sama. Pero alam mo yun, napakalalim na ng pinagsamahan ninyo. Yung tipong sulit na sulit namin yung bawat araw na magkakasama kami na mas pinipili namin maging masaya. Isa sa mga bagay na pinagpapasalamat namin na sa maiksing panahon, binigyan kami ni Lord ng pagkakataon na makilala namin ang isa't isa. Na bago siya tuluyang bumalik kay Lord, sinulit niya yung mga araw na kasama niya kami at natapos niya yung mission niya. Para sa amin kasi hindi lang siya basta kaibigan. Halos pamilya na kasinturingan namin sa isa't isa. Kami yung mga mamimiss mo yung mga bagay na nakasanayan ninyo na magkakasama kayo. Hindi kasi natin alam kung hanggang saan lang ang limitasyon natin dito sa mundo. Kaya habang nandito pa tayo sa mundo at binibigyan pa tayo ni Lord ng pagkakataon, mas piliin pa rin talaga natin maging mabuting tao. Sabi nga nila, napakadali lang talaga makahanap ng maraming kaibigan. Pero ang hirap makahanap ng tunay. May mga bagay pa rin talaga na ang hirap i-adjust, pero alam naming dadating din yung araw na magiging okay din ang lahat. Buti na lang talaga at kahit papano ay merong malapit na syarkatan at nakarating nga kami agad dito. Syempre, ito nga kami, tamang pahinga. Kasama nga pala namin mga bata. Ito nga pala yung bunso niya, si Sian. Kinukuha nga niya sa akin yung camera dyan dahil gusto niya siya daw ang mag-vlog. Ito nga pala yung kapatid ko. Ito yung mag-asawa at nag-iisip kung saan sila dadaan. Siyempre, nagdala na rin kami ng tinapay, biskwit at kape dahil dito na nga kami nabutan ng merienda. Ito nga si Sian, enjoy sa pagkain ng tinapay. At ito naman si Jordan, for the tulala nga habang umangata. Sabayan pa ng kapatid ko ang layo-layo ng tanaw. Habang nagkukwentuhan nga kami dyan at nagme-merienda, sinabay na rin namin ang pagpatugtog ng favorite na worship ni Letlet. Ito nga pala yung pamangkin ko, si King James. Nagulat ako yung isang tasang kape, naubos niya agad. Tumalikod lang ako. At ayan nga, nagre-reklamong init daw. Sobrang init nga, ayan, sinimot niya pa yung tirang kape. At ayan nga, busog na nga daw siya. Tignan niyo naman yung ngiti, diba? Sold na. At ito nga naman si Alvin, busy nga naman sa paghahanap ng kanta. Dahil gusto niya kantahan si Letlet. At ito nga, tuloy pa rin naman kami sa pagmemeryenda at kwentuhan. At napansin ko nga dito na maraming basura. Hindi rin naman sumagi sa isip namin na kailangan pala magdala kami ng walis at ng sako. Pero sa susunod na balik namin, magdadala na kami para mas presko ng paligid. At ito nga si Alvin, hindi pa rin siya tapos maghanap ng kakantahin niya para kay Letlet. Ito nga, sarap nga lang kain ni Sian dyan ng cup noodles habang nagkukwentuhan nga kami dito ni Joe at umihigop na mainit na kape. Medyo masarap nga rin talagang tumambay dito sa sementeryo kasi medyo tahimik. At ito nga si Alvin, problemado pa rin talaga kung ano ba talaga yung kakantahin niya. Nagmumuni-muni nga yung anak ko ditong bakla kaya tinawag ko at ayan nga, kumaway pa. At syempre, isa rin tong pamangking kong mataba, si King James, andito nga sa likod ng puno at tuwan-tuwa. Tinawag niya pa nga yung pinsan niya. Hindi ko nga alam kung anong pinagkakaguluhan nila sa likod ng puno. At ito na nga si Alvin, after 10 years, nakahanap na rin nakakantay niya para kay Letlet. Nagtirik na nga rin si Joe ng kandila at ayan nga, wala pa kasi yung lapitan ni Letlet, hindi pa kasi talaga tapos. At ayan nga, tinatakpan niya nga yung kandila, dali na hangin. At ito naman si Lito, inaayos niya yung speaker kasi nga gusto niya patugtugin yung mga favorite na kanta ni Letlet. Hindi ko nga alam kung anong pinagkakaguluhan na itong mga bata, kaya tinawag ko si Sian at ito nga biglang pumosing. O diba, nag-ala Mr. Pogi pa nga. At ito nga si Alvin, busy, talagang ginagalingan niya yung concert niya dito. Ako Alvin, ayusin mo talagang pagkanta mo at baka magising ang mga natutulog sa paligid mo. At syempre ito nga, for the tawanan nga kami dito at walang humpay na kwentuhan. At ayan nga, napakaganda nga talaga ng puno dito at napaka-presko nga sa lugar na to kahit nasabihin nating sementeryo to. Naalala ko lang din talaga nung kabataan namin noon, favorite din namin talagang tambayan to at magpalipad ng saranggola. Todo asar nga dito si Sian kay King James dahil kamunti ka na nga madulas si King James at ito naman si Bayaj, pasimpleng ngiti-ngiti lang yan dyan. Bigla nga merong napansin tong dalawang bata at lumapit nga kay Alvin at ayan nga, tinuturo-turo pa nga nila. Akala ko naman kung ano yung tinuturo ng mga bata, yung pala yung pusa na nakaupo doon sa may puntod. At ito na nga, inabot na kami ng dilim at kailangan na nga naming umuwi dahil nga medyo malamok na dito. Ang hirap naman. Ano ba itong? Dalang ba, mami, may pako dito. Jo, kaya mo yan. Pinahirapan mo sarili mo, ah. Ikaw.
At dahil nga inabutan na kami ng gabi, dito na rin kami sabay-sabay naghapunan sa bahay nila Joanne at Ace. Eto nga si Jordan, pangiti-ngiti lang yan pero nagpapalpitik na yan. Si Alvin, tamang charge nga dyan. At ito si Jo, nagsasandok na nga. O, tignan nyo naman, may batang papansin, o, diba? Puro pakit lang talaga ginagawa niya ni Zoe. Pampatanggal namin yan ng pagod. O, tignan nyo, nagpupuri pa yan. Buti naman na kay Jordan. Tuwan-tuwa nga ang Zoe kay Jordan, kaya tignan ninyo, napadila pa. Ito nga ang kaganapan, sabay-sabay na nga kami maghahaponan dito. Mas masarap kasing kumain kapag kasama-sama. Iba pa rin kasi talaga yung gana kapag kasabay-sabay kayong kumakain. Yung tipong kahit simple lang yung pagkain na nakahanda sa hapag, pero yung sabay-sabay kayong kakain, iba pa rin talaga sa pakiramdam. At ito na nga yung Zoe namin, tignan nyo, hating gabi na yan, pero yung energy niya full charge na full charge, hindi talaga to nalolobat tong batang to. Dahil nga napasarap ang kwentuhan namin, bigla na lang napakape kami. Ito nga si Ace, siya ang nagpe-prepare ng kape namin. Ito na nga, unti-unti na nga naglalapitan ng mga adik sa kape. Ito namang si Alvin at si Zoe, hindi pa rin talaga nalolobat, full charge sa full charge talaga tong dalawa na to. Tingnan nyo naman si Zoe, nakikichismis pa, tinitignan niya yung mga galawan ni Lito dyan, tignan nyo, hindi pa yung makokontento. Isusubsub niya pa nga yung mukha niya dyan dahil nga nakikimarites siya. Ano ba yung ginagawa ni Lito dyan sa wire na yan? O Zoe, ngayon pa lang nakikitaan namin may future ka paglaki mo. Bigla nga na nahimik ang bata at medyo natulala nga dyan. Siguro napapaisip siya, ano pa talaga yung ginagawa ni Lito? Tamang libang-libang nga dito si Lito kay Zoe dahil nga gusto niyang patawanin. Kaso nga naman, tignan ninyo naman yung tsura ng bata. Mukhang hindi naman siya masaya at hindi siya nag-i-enjoy. Sige lang Lito, wag kang titigil hanggat hindi mo napapatawa si Zoe. Mukhang bird na nga ang bata at hindi na masaya. At ayan na nga, pinalangoy-langoy na nga ni Alvin. Tignan nyo naman ang bata, o diba? Napaka-hyper na naman. Tignan nyo yung tsura dyan ni Ace, o diba? Hindi na rin niya kinaya yung antok at napahiga na nga dyan sa sahig. At ito nga si Alvin, tinawag ko. Sabi ko, Alvin, ngiti ka nga. May kamukha ka, Bin, si Keeper. Habang pinagkukumpara ko nga sila ni Keeper, yung sikat na vlogger, sabi ko nga baka ikaw yung nawawala niyang kapatid. At ito nga si Ace, tignan nyo naman habang nagkukwentuhan kami, humihilik na nga dito sa sahig. Maya nga, biglang may bumungad sa amin dito sa pinto. Akala mo talaga artistahin, hating gabi na pero ang taas ng araw, naka black shade pa yan. Si Ian yung pogi, diba? Inangat pa yung shade. At bakit siya nandyan sa labas hating gabi na? Sabi niya nga gusto niya daw bumili ng ice cream. Tamang tunga nga dyan si Queen habang nagkukwentuhan at nagchichismisan kami dyan ni Joanne. Habang ito si Kit, busy sa kausap niya. Tulala nga naman dyan si Queen at itong si Kit tawa ng tawa dahil nga merong umutot kaso hindi man lang nagsisignal. Kasi masikit walang ano yun. Hindi pa lang nagsisignal Simpleng dot-dot dito ng cellphone si Jordan pero ang totoo antok na yan kaso tignan mo yung dalawa si Lito at si Alvin, napaka-sweet nilang matulog. Makalipas ang isang taon at ito na nga sumuko na nga mga bataan, tulog na at bagsak na sila. Si Jordan ninyo nakanganga pa yan. Bye bye guys!